Pagtawanan man ako ng iba, ayos lang. Saktan at daitin man nila ako, ayos lang. Dahil ang gusto ko lang naman ay tahimik at hindi magulong buhay. Ngunit, magiging tahimik lamang ba talaga? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Khalid. At araw-araw po akong naghihintay ng mga bago niyong upload sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwento pong ibabahagi ko ay nangyari taong 1982. Hindi ko po inaasahan ang lahat ng mga nangyari sa akin noon. Dahil ang buhay na gusto ko ay tahimik lang at payapa, ngunit nabalot ng kababalagan. Mula nang naipamana sa akin ang isang medalyon at isang kalaykay ng isang malakas na antingero na nagresulta para ako'y maging isang antingero rin. Simpleng tao lamang po ako at nabubuhay sa pagpupulot ng basura o di kaya naman ay nangangalakal para may ipangtawid gutom. Isa ako sa mga masisipag na basurero sa aming baryo sa Leyte. Hindi ko na lamang po papangalanan ang mismong baryo para na rin po sa respeto sa mga tao dito. Muli, ako po si Khalid. At ito ang aking kwento. Aba Khalid, parang malaki-laki na yata ang kitaan natin ngayon ah. Baka pwede mo naman kaming hatian dyan. Naku Piolo, pasensya ka na. Magkano pa lang naman tong kita ko eh. Kulang pa nga to para bukas sa almusal. Ang damot mo naman. Eh kung maliit lang kita mo ngayon, eh di kalahati niyan amin na lang. 100 na lang to Piolo. Baka pwede namang pas na muna ako ngayong araw. Wala kasi akong ganong nahanap na kalakal eh. Pero pangako bukas, kapag nakarami ako, hahatian ko kayo. Khalid. Alam mo naman yung mga ayaw ko, di ba? Mga kasama, kapkapan siya. Tulad ng sinabi ni Piolo, sabay-sabay akong kinapkapan ng mga kasama niya. Ayokong magsalita, lalo nang ayokong lumaban dahil alam ko sa sarili ko noon na kahit gaano pa ako katapang ay wala akong panama sa grupo ni Piolo. Aha! Kakaunti lang ha? Eh ano to? Hindi ako makapagsalita ng oras na yon dahil sa takot, dahil alam ko na rin ang magiging kasunod ng bagay na yon, lalo na't pinagtaguan ko ng pera si Piolo. Hoy! Sumagot ka Khalid! Ano to? Pasensya na Piolo ha. Bala ko kasing magpahinga muna bukas sa pangangalakal, kaya nagtabi ako ng pera para bukas. Eh alam mo naman di ba na ayokong pinagtataguan ako? Pasensya ka na talaga Piolo. Kung gusto mo, kunin mo na yung 200 at kahit 100 na lang sa akin. Sa ginawa mo to, kukunin ko na lahat to. Maawa ka naman sa akin oh. Pinagpaguran ko yan eh. Manigas ka! Nek-nek mo! Ang laki-laki ng katawan mo kaysa sa katawan ko. Pero bakit kailangan mo pang manguha ng perang hindi naman sa'yo? Lumaban ka naman ng patas sa buhay. Ano sabi mo? Nang mga oras na yon, doon ko palang napagtanto na nakapagsalita pala ako ng mga bagay na hindi dapat. Kaya naman, nanginig ang tuhod ko sa takot na baka saktan ako ni Piolo. Ang sabi ko, anong sabi mo? Ulitin mo! Wala Piolo. Wala akong sinabi. Lolokohin mo na naman ako? Hindi, pangako. Wala talaga akong sinabi. Huwag mo akong pinagloloko ah. Dinig na dinig ko sinabi mo. Nagulat na lamang ako nang dahil ng mga oras na yon ay bigla na lang akong kinwelyuhan ni Piolo. Lumingalinga ako para humingi sana ng tulong sa mga taong nakapaligid sa amin
Ngunit nakatingin lamang sila sa akin habang tumatawa. Hoy! Gusto mo na ba lumaban ha? Hindi Piolo, hindi ako lalaban. Hindi naman pala eh. Ito ang tatandaan mo, Khalid. Magtatrabaho ko kung gusto ko. Pero kung ayoko, wala kang magagawa. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Yan! Magpakabait ka. Ganyan maging aso masunurin. Matapos sabihin yun ni Piolo, akma na sana siyang aalis. Ngunit dumating ang kaibigan kong si Celestine at biglang hinablot ang pera sa kamay ni Piolo. Siraulo tong babaeng to ah. Naghanap ka ba ng sakit sa katawan ha? Piolo, alam mo ikaw, matagal na ako nagtitimpi sa iyo eh. Hindi ka ba nahihiya? Halos si Khalid na ang bumubuhay sa iyo. Mahiya ka naman sa balat mo. Celestine, huwag ka nang mag-ilam. Hindi natin sila kaya. Isa ka pa, Khalid. Kung tutusin, kaya mo sila eh. Masyado ka mabait. Masyado ka nagpapaalipin sa mga gahamang yan. Ginagawa mo mahina ang sarili mo eh. Hoy, Celestine. Kung makapagsalita ka, parang mabitaw ka. Gusto mo bang pag-umpugin ko ulo niyong dalawa? Hoy, lalaking walang leeg. Baka gusto mo bawasan ko yung taba mo sa katawan. Huwag mo akong tinatakot ha. Tama na yan. Ibigay mo na lang yung pera. Parang di na umaba pa yung gulo. Sige na. Ayoko. Khalid, pagsabihan mo yung kaibigan mo ha. Kilala mo ako magalit. Sige na, Sele. Ibigay mo na. Kikitain ko pa naman ulit yan eh. Yun nga yung pangit eh. Kumikita ka nga ng pera. Hindi naman para sa sarili mo. Hindi ako titigilan ng mga yan eh. Kaya sige na, ibigay mo na lang. Tignan mo, pinagtatawanan na tayo. Tumawa sila hanggang sa maubusan sila ng hininga. Wala akong pakialam sa kanila. Halika na, huwag mo na lang silang pansinin. Lalo na yung Piolo na yan. Hindi na nahiya. Nang dahil sa'yo, nanaba siya ng ganyan. Abat! Nang mga oras na yon, ay hinila na ako ng kaibigan kong si Celestine. Si Sele po ay ang pinakamatalik kong kaibigan at kapwa kong nabubuhay lamang sa pagbabasura. Ngunit ang kaibahan namin ay matapang siya at matalino. Bakit mo naman ginawa yun, Sele? Mali yun. Siguradong re-rees baka nila ako. Mali? Anong mali sa pinaglaban ko lang naman yung karapatan ng kaibigan ko? Sige nga. Pero kasi Sele, siguradong mas lalaki lang yung gulo sa pagitan namin ni Piolo at ng mga aso niya. Ay nako, alam mo Khalid, kung patuloy ka magiging ganyan, lahat ng tao talagang pagtatawanan ka. Dahil kahit sarili mo lang, hindi mo may pagtanggol. Ayos lang naman sa akin yun eh. Dahil sanay na akong pagtawanan ako. Pero paano kung pati ikaw madamay ka? Huwag mo akong isipin, dahil kaya kong sarili ko. Eh ikaw, baka kahit bugbugin ka nila doon, eh wala kang gagawin, hindi ka lalaban. Mahirap na kasing lumaban pa eh. Eh nung laban ko doon, ang lalaki ng tao ni Piolo. Sinabi ko naman kasi sa iyo eh. Isumbong mo na sila kay Kapitan. Ayoko, Sele. Tama na nga. Ang mabuti pa kumain na lamang tayo. Total naman eh, nabawi mo yung pera ko doon kay Piolo. Sagot na kita. Ano, tara? Hindi ko tatanggihan yan. Kanina pa din talaga kumakalaman sikmura ko eh. Ano pang hinihintay natin? Tara na doon sa karinderya ni Apong Maming. Masayang tumango ang kaibigan ko ng mga oras na yon. Sabay nun, ang pag-akbay ko sa kanya. Normal na lang sa kanya ang bagay na yon dahil mula nung maliliit pa kami, yun na ang ginagawa namin pag masaya kami. At kung tatanungin naman kung nasaan ang mga magulang namin, ay hindi namin alam. Nagkahiwa-hiwalay kasi kami nung panahong nagkaroon ng malaking sunog sa dating baryo na aming tinitirhan. Oh, Sele, pumili ka na. Ano bang gusto mong ulam? Teka, ano ba? O sige, ito na lang sigurong tortang talong. Okay, sige. Ganyan na lang din ang sa akin. Apong Maming,
2 tortang talong nga po tapos tig-2 po kaming kanin. Yun lang ba? Wala na ba kayong ibang gusto? Sabaw na din po, Apong Maming. Hihingi na rin po kami. O siya, sige. Umupo na muna kayo roon. Hintayin nyo na lamang. Nginitian na lamang namin si Apong Maming at umupo sa may bakanting pwesto. Maya-maya lang ay dumating na din ang pinili naming pagkain. At habang kumakain kami, umupo sa tabi namin si Apong Maming. Kumusta naman ang pagkain? Nay, sobrang sarap po. Walang halong biro, ang sarap talaga. Natutuwa naman ako at dito nyo naisipang kumain. Siyempre naman po, Nay. Saan pa po ba kami bibili? Eh di, dito na po sa the best na karinderyang nakainan namin. Mura na, masarap pa. Hay, ang mga bata talagang ito, oo. Binola pa ako. Lumalaki tuloy ang ulo ko. Nay, hindi po kami nang bobola. Napakasarap po talaga, Nay. Yung sabaw pa nga lang po eh. Mapapasabi po talaga kami ng sabaw pa lang, ulam na. Lalaki na talaga na gusto ang ulo ko niyan. Dahil dyan, may palibre pa akong kanin at sabaw sa inyo. Dalhin niyo mamaya, para naman kahit papano makatulog ako sa inyo. Naku, salamat po, Nay ha. Di niyo po kami maririnig na tatanggi. Alam niyo naman po. Tama po. Di na nga po kami tatanggi kasi balak po namin magpahinga ni Selly bukas. Ang hirap po kasi talaga kitain ng pera. Pero pag nagkasakit kami, di naman kami magagamot ng pera. Naiintindihan ko kayo, iha-iho. Kahit nga ako, sa edad ko ito, hindi pa rin ako nagsawang maghanap buhay. Dahil tumataas ang bilihin, ang hirap din kumita. Pero mas mahirap ang magkaroon ng sakit. Kaya tama lang na magpahinga kayo paminsan-minsan. Tama po, Nay. Sobrang hirap po talaga. Kaya paminsan-minsan po talaga nagpapahinga po kami. O siya, tama na yan, iho. Ay siya nga pala. Maiba nga tayo. Kayo ba dalawa magkarelasyon na? Sabay kaming nasamida sa kanin ng itanong yun ni Apong Maming. Nagkatinginan pa kami ng kababata kong si Sele nang itanong yon ni Apong Maming. Nay, hindi po. Magkaibigan lamang po kami ni Sele. Pero kung titignan, abay bagay na bagay kayong dalawa. Matapang na babae at matatakotin na lalaki. Grabe ka naman sa akin, Nay. Aba totoo naman na matatakotin ka. Di mo nga kaya ipagtanggol ang sarili mo. Umiiwas lang naman po ako sa gulo. Ay iho, kahit ano pa yung palusot mo, kailangan matuto kang magsalita, matuto kang lumaban. Hindi yung ginagawa ka nilang katawa-tawa. Hindi na ako nakasagot sa sinabing yun ni Apong Maming at nagpatuloy lang ako sa pagkain. Hanggang sa tumayo na siya at naglakad palayo sa mesa namin. Pumasok na ulit siya sa kusina para magluto. Hindi niyo po na itatanong. Isa po si Apong Maming sa pinakamagaling na kusinera sa aming baryo. At hindi pa man kami nakakatapos sa pagkain, dumating naman ang grupo ni Piolo. Nung una ay hindi niya kami napapansin. Ngunit nang isigaw ni Apong Maming ang pangalan ko dahil pinapakuha niya ang kanin at sabaw na ibibigay niya, nalaman tuloy na nandoon kami. Ang swerte ko naman ngayon at nakita kita dito. Hoy, libre mo kami, Khalid ah. Piolo, ano kasi, magkano na lang ang tira sa pera ko Napambili ko na kasi ng pagkain namin ni Celestine. Ang sabihin mo, madamot ka lang. Makapagsabi ka ng madamot, bakit Piolo? May pinatago ka bang pera kay Khalid? Para kapag nanghingi ka, ay meron siya kagad may bibigay sa'yo? Hoy, babaeng dalahira. Pwede ba manahimik ka? Kasi kanina pa akong pikon na pikon sa'yo ah. Paano kung ayoko? Aba, talagang inaasar mo ako ah. Nagulat na lang ako
Nang biglang kinuwelyuhan ni Piolo ang kaibigan kong si Sele, buti na lang at agad na pumagitna si Apong Maming. Sandali, ano ba yan? Wala ka na talagang nire-respeto, Piolo. Kahit saan na lang, gulo ang dala mo. Apong Maming, wala po kayong alam dito ha. Kaya wag po kayo nangingialam. Baka madamay pa kayo sa init ng ulo ko. Aba, ikaw na nga itong nanggugulo. Ikaw pa itong batapang. Kung gusto mo ng gulo, huwag ka dito sa karinderya ko. Umalis kayo dito. At baka hindi ako makapagtimpe. At ipadampot ko pa kayo sa mga tanod. Tara na nga mga kasama. May araw ka din sa akin, matanda ka. Lalo na ikaw, Khalid. Kasama na yung kaibigan mong pinagli sa inahing manok. Hindi ako natatakot sa'yo. Tama na yan, Sele. Nang mga oras na yon, parang gusto ko na lang mawala na parang bula dahil sa mga tingin sa akin ng mga tao. Alam ko kasi ang iniisip nila na kailangan ko pa ng babae para ipagtanggol ako. Nay, salamat po kanina at pati na rin po dito, uuwi na po kami. Sa susunod po ulit ha. Walang anuman, iho. Basta pag-isipan mo ang sinabi ko. Minsan kahit sobra pa ang kabaitan mo, kailangan matuto ka rin lumaban dahil minsan ang pagiging mabuting tao mo ang siyang magpapahabak sa iyo. Opo, Nay. Salamat po. Mauna na po kami. Nginitian lamang kami ni Apong Maming habang kami naman ni Sele ay sabay nang naglakad paalis. Sele, ba't parang di ka yata nagsasalita? Wala. Iniisip ko lang yung mga sinabi ni Apong Maming kanina. Parang may malalim na kahulugan eh. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, kailan ka kaya matatauhan? At sa mga piling tao ka lang magiging mabuti. Ginagawa ko lang naman yung bagay na yun ha. Hindi magdadala sa akin sa panganib eh. Kasi kapag pumatol pa ako, siguradong hahaba at hahaba lang yung gulo. Hanggang sa hindi na matapos. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bigyan mo na kasi ng leksyon, Khalid. Patikimin mo lang ng isang sapak. Yung bang liliko talaga ang leg niya sa lakas ng suntok mo. Alam mo kapag nakatikim siya ng kamao mo, sigurado ako, titigilan ka na niya. Napaka-imposible naman nun, Sele. Kahit kailan, di magtatanda yun, no? Sa bagay, may punto ka. Sele, ang kinakatakot ko lang naman eh. Baka totohanin niya yung pananakot niya kanina. Ayoko naman na madadamay kayo. Dapat kasi di nyo nalang pinatulan yun eh. Ay nako, Khalid, kita mo naman diba? Dahil wala kang ginagawa. Namimihasa sila. Ako naman yung pinagtitripan at pinagtatawanan nila. Dahil kailangan ko pa ng babae para may magtanggol sa akin. Ano naman ngayon? Tumawa lang silang gat gusto nila. Huwag ka magpapapekto sa kanila. Tumahimik na lang ako noon at hindi na kumibo pa hanggang sa nakarating na kami sa kubo ni Sele at doon ko na siya iniwan habang ako naman ay nagpatuloy na hanggang sa nakauwi na rin ako sa kubo ko. Hindi ako mapalagay ng gabing yon. Pakiramdam ko may mga matang nagmamasid sa akin. Kaya naman dahil sa takot ay isinara ko na lang ang mga bintana at pinto ko at pinilit na lang na matulog. Mabilis na lumipas ang gabing yon at nagising na lang ako dahil sa malakas na pagkatok ni Sele. Ano ba yun? Ba't ang aga-aga ang ingay mo? Masamang balita. Kanina kasi pagising ko, agad akong pumunta sa bayan. Kalat sa baryo ngayon. Patay na raw si Apong Maming. Nanlamig ang buong katawan ko noon nang malaman ang masamang balitang daladala ni Sele. Napatitig pa ako sa mga mata ng kaibigan ko na para bang inaalam kung nagsasabi ito ng totoo. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Sele? Ang aga-aga. Ang pangit naman ng biro mo. Hindi ako nagbibiro, Khalid. Kalat na ngayon yung balitang yan. At kaya rin ako nandito. Pinapatawag ka ng pamilya ni Apong Maming. Ha? Pero bakit daw? Hindi ko alam eh. Pero sandali. Ano bang kinamatay ni Apong Maming? Nabagsakan siya ng malaking puno
At lasog-lasog ang buto niya. Diyos ko, hindi kaya si Piolo may gawa nun? Tama ka. Posibleng si Piolo nga. Dahil halos kumatay na siya ng tao kahapon sa mga tingin pa lang niya sa atin. Mamaya na lang natin ituloy yung pag-uusap natin. Magbibihis lang muna ako. Pupunta ako dun sa bahay nila Apong Maming. Sige. Uy, papasok ako ha. May kape ka ba dyan? Meron. Sa lamesa, magtimpla ka na lang. Magbibihis lang ako sandali. Ilang minuto lang ang tinagal ko sa pagpapalit na damit at paglabas ko ay patapos na rin si Sele sa pag-inom ng kape. Ginawa mo bang tubig yung kape? In-straight mo? Kahit sino kayang straightin to. Paano ba naman yung tubig mo? Malamig pa sa nguso ng pusa. Yun ba? May singaw kasi yung thermos na yan eh. Tsaka napulot ko lang naman yan eh. Mukhang maayos pa kaya inuwi ko. Ay nako, hindi ko man lang na-enjoy yung pagkakape ko. Huwag ka na magreklamo. Ikaw na nga lang itong nakikikape eh. Tumahimik na lang ang kaibigan ko. Pagkatapos nun, inubos niya na ang natitira pang kape sa tasa. Kaya naman, naglakad na kami. Pagdating namin sa bahay nila Apong Maming, ay tahimik. Sinalubong lang ako ng anak niyang babae at walang sabi-sabi ay iniabot niya sa akin ang isang kalaykay at isang medalyon. Pagkatapos nun ay hindi man lang ito nagsalita at tumalikod na. Teka, ba't niya to binigay? Tapos umalis bigla? Ewan ko, kahit ako di ko rin maintindihan eh. Para saan tong kalaykay at medalyon na to? Obvious ba? Malamang pangkalkal ng basura yan, tapos yung medalyon, di gawin mong kwintas. Aba oo nga no. Pero teka, hindi man lang tayo pinapasok. Bakit parang walang burol? Ang pagkakarinig ko kasi, dadalhin daw ang katawan ni Apong Maming sa syudad, kung saan nakatira yung panganay niyang anak. Ganun ba? Gusto ko pa naman sanang makipaglamay. Napakabait sa atin ni Apong Maming. Wala tayong magagawa, Khalid. Ganyan talaga ang buhay. Una-unahan lang. O tara na. Akala ko pa naman makikita ko sa huling pagkakataon si Apong Maming. Uuwi ka na ba o diretso tayo sa pamamasura? Ikaw, ano bang gusto mo? Mamasura na lang tayo. Wala na akong isasaing na bigas bukas eh. Di kung ganun, tara na. Baka maunahan pa tayo sa mga bagong bagsak na basura. Sige, tara na. Daan muna tayo sa bahay. Yung mga sako natin nandun eh. Bitbit ang kalaykay at medalyon na hindi namin alam na magpapabago pala sa takbo ng aming buhay na may kinalaman sa pagiging antingero ay umalis na kami. Nang makuha na namin ang mga sako ay dumiretso na kami sa tapunan ng basura. At nadismaya kami dahil naunahan na nga kami. Pero hindi na kami umuwi dahil sigurado naman na may mga makukuha pa rin kami. Aba, ayos tong kalaykay na to, Celia. Madali ako nakakapagkalkal. Sobra talagang bait ni Apong Maming. Kahit patay na siya, ay natutulungan niya pa rin tayo. Sabi na sa iyo eh. Para talaga yan dyan. Kaya nga, mas mapapadali ang trabaho natin dito. Tapos, ang gaan pang gamitin. Para bang hindi ako napapagod. Salamat talaga kay Apong Maming. Salamat sa tulong niya. Apong Maming, kung nasan man po kayo, salamat po. Ikaw talaga. Pahawak nga ako ng kalaykay. Mukhang mabigat eh. Pabuhat nga ako. Inabot ko sa kaibigan ko ang kalaykay na hawak ko. Nagulat kami pareho dahil pagkahawak pa lang niya ay sumubsob kagad siya sa lupa. Napatingin sa akin ang kaibigan ko na may nanlilisik na mga mata. Ikaw talaga. Akala ko ba magaan? Magaan naman talaga. Kapag ako humahawak niyan, parang wala pang 1 kilo yan eh. Huwag mo nga akong pinagtitripan, Khalid ah. Di naman kita pinagtitripan eh. Tignan mo. Kaya naman dinampot ko ulit ang kalaykay na ibinigay sa akin ni Apong Maming
at paulit-ulit na itinaas baba sa harap ng kaibigan kong si Sele. Hala, bakit ganun? Napaka-imposible naman. Baka mahina ka lang talaga. Mahina? Sinuntok nga kita nun sa mukha natulog ka Tapos sasabihin mo na mahina ako? Hay nako, patawa. Ayan na naman po siya. Tama na yan. Baka mamaya magtampo ka na naman. Wala akong pambili ng ice cream para ipanuyo sa'yo. Okay, sige na. Doon muna ako sa bandaron. Ikaw diyan ka muna ha. Para naman makarami tayo. O sige, basta mag-iingat ka lang. Sila mag-ingat sa akin. Ikaw talaga. Nang makaalis na ang kaibigan ko, ay nagpatuloy lang ako sa pangangalakal ng basura hanggang sa isang grupo ng mga kalalakihan ang dumating at halata sa kanila na bigatin silang tao. Ang isa sa kanila ay humihitit ng tabako. Ngunit ang ipinagtataka ko ay kung bakit kasama nila si Piolo. Hindi ko sila pinansin at nagpatuloy lang ako sa pamumulot ng basura. Ngunit sila na mismo ang lumapit. At habang nakayuko ako, nagulat na lang ako nang biglang idinikdik sa balikat ko ang may baga pang tabako. Aray! Ang sakit! Tinawanan lang nila ako at bago pa sila tuluyang umalis, ibinato pa sa mukha ko ang tabakong wala ng baga. Ano bang problema ng mga yun? Ano nangyari? Ba't bigla ka na lamang sumigaw? Yung mga kasama kasi ni Piolo Bigla na lang akong pinagtripan. Pinaso ba naman ako ng tabako? Ano? Hindi na talaga makatao ang mga hayop na yon. Oh, tama na. Hayaan mo na, Sele. Ayan ka na naman Kaya ka nila ginagawang punching bag Kasi hindi ka marunong lumaban. Para sampa. Kung lalabanan ko sila, para ko namang binaril ng water gun yung araw. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka. Katawan mo naman yung nabubugbog at hindi naman yung sakin. Dahil sa inis, ay bigla na lang umalis ang kaibigan ko habang ako ay naiwang napapakamot na lamang sa ulo. Bakit ba kasi napakalampa ko? Bakit kasi hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko? Ay nako, nakakainis talaga. Nang lumipas ang ilang oras, ay nagpasya na akong pumunta sa junk shop para ibenta ang mga nakuha kong kalakal. Pagkatapos nun, ay umuwi na din ako. Binalak ko pa sanang dumaan sa bahay ni Sele. Pero, napag-isip-isip ko na baka hanggang sa mga oras na yon ay galit pa rin siya sa akin. Kaya naman dumiretso na lang ako sa pag-uwi. Pagdating ko sa bahay ay nagluto na ako. Pagkatapos ay natulog na. Paglipas ng gabing yon, ay agad na akong pumunta sa pinagtatapunan ng basura para makapag-umpisa. Ngunit hindi ko naman inaasahan ang mga balitang madaratnan ko doon. Oh, Sele, nandiyan ka na pala. Oh, bakit parang tulala ka yata? Grabe na yung nangyayari sa baryo ngayong, Khalid. Ha? Bakit? Ano ba nangyari? May mga nakita na namang patay na tao. Kilala sila bilang mga basurero din. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngayon lang ako kinalibutan ng ganito, Khalid. Kasi kanina bago ako pumunta dito, nakiisyoso muna ako doon. Nakita ko yung mga bangkay. Grabe, hindi na maalis sa isip ko. Bakit? Ano ba yun? Kasi, nung kinuha nila yung mga katawan ng tao, para silang papel. Parang mga walang buto. Lusaw na lusaw. Napakaputla din nila. Habang sa bandang ulo naman, ay may malaking butas. At wala na ang utak. Ano? Grabe naman yan. Parang napaka-imposible naman yung sinasabi mo. Sino namang matinong tao ang gagawa nun? Malamang wala. Pero imposible ding tao ang gumawa nun. Ano? Kung hindi tao, ano? Aswang, Khalid. Aswang. Pambira ka. Mas lalo namang imposibleng aswang. Panakot lang ng mga matatanda sa bata yun Paano kung hindi lang sila basta panakot lang? Paano kung talagang totoo sila? At paano kung tamang hinala ko?
Aswang nga ang pumatay sa mga taong yun. Magiging ligtas pa kaya tayo? Natahimik ako sa mga tanong na yun ni Sele. Dahil kahit ako ay tinatayuan na rin ng balahibo sa katawan. Tama na nga yan. Mabuti pa magtrabaho na lang tayo. Huwag mo nang isipin yun. Hindi na sumagot ang kaibigan ko. At nagpulot na din siya ng mga basura na pwede pang ibenta. Habang ako naman ay napatingin sa iisang direksyon. At nakita ko doon na nakatingin sa akin si Piolo. Kakaiba ang ngiti niya dahil parang nakabaligtad ang mga labi niya. Sele! Sele, lika! Sele! Magpahinga na muna tayo. Ha? Ba't ang aga naman? Ang konti pa lang na nakukuha ko eh. Hayaan mo na. Sagot ko na yung pagkain mo, basta tara na. Sumunod na lang ang kaibigan ko at pumunta kami sa isang tindahan at doon sumilong. Ibinili ko na rin nang maiinom ang kaibigan ko habang patuloy ko pa rin iniisip ang postura ni Piolo. Sele, may kakaiba kay Piolo. Ha? Ano namang kakaiba sa kanya? Nagmukha na bang anghel? Yung dating mukhang dyablo? Hindi yun. Parang may bago sa kanya ngayon. Kanina kaya ako nagpasyang magpahinga. Nakita ko siya kanina eh. Nakatingin sa akin, nakangiti. Oh, nakangiti naman pala eh. Pero yung ngiti niya sobrang nakakatakot, promise. Kasi parang nakabaligtad yung labi niya. Tapos, yung ilalim ng mata niya sobrang itim, parang adik. Baka tama ka. Baka talaga namang nag-a-addict na si Piolo. Hindi naman siya ganun eh. Iba talaga ang pakiramdam ko nung nakita ko siya. Talagang nakakatakot. Hanggang ngayon kinikilibutan pa rin ako. Eh noon ka pa naman takot na takot kay Piolo eh. May pinagbago pa ba? Hindi mo naman kasi ako naiintindihan eh. Sige na nga, didiretsain na nga kita. Habang tinitignan niya ako kanina, pakiramdam ko, binabalatan niya ako ng buhay eh. Ano ka ba? Huwag kang matakot sa kanya. Yun lang yun. Kasi kapag patuloy kang natatakot sa kanya, gagamitin niya yung bilang kahinaan mo para maging sunod-sunuran ka sa kanya. Kaya tara na, bumalik na tayo doon at sayang ang kikitain natin. Sumunod na lang ako sa kaibigan ko. Kaya pagbalik namin sa tambakan ng basura, ay iniwasan ko na lang na magpalinga-linga. Hanggang sa natapos na ako sa pagpupulot ng basura, napuno namin ang tagdalawang sako namin ni Sele. Kaya pagkatapos kong itali ang mga sako, ay inupuan ko ito. Maya-maya lang ay tinabihan ako ng kaibigan ko. Ang tahimik mo yata, boy ah. Ano kasi, kinikilabutan pa rin ako sa mga ngitian ni Piolo kanina. Pakiramdam ko tuloy. Winawasak niya ang pagkatao ko eh. Ang OA mo naman, Khalid. At saka bakit ba sobrang takot na takot ka doon? Hindi naman sa takot na takot ako. May bagay kasi sa loob ko na dapat hindi ginagalit yung mga taong tulad niya. Alam mo yun? Naiisip mo lang yan kasi hindi kanya tinatrato ng tama noon. Oo nga no, siguro ganun nga. Pero iba ngayon eh. May kakaiba kasi talaga sa kanya. Basta hindi ko mapaliwanag. Ay nako, hayaan mo na nga lang. Tapos eto pa. May kakaiba din dito eh. Alam mo kasi Sele, una nang mahawakan ko, ang kalaykay na yan na galing kay Apong Maming. Pakiramdam ko, alam ko ang lahat ng mga bagay na hindi makakabuti sa paligid ko. Ano bang ibig mong sabihin, Khalid ah? May superpower? Yung kalaykay na yan? Ganun ba? Ewan ko pero ganun ba yun? Eh ano pa ba? Basta parang ganun na nga. Ay naku, ano ba yan? Lahat na lang ng imposible na pag-uusapan natin ah. Yung aswang na nabanggit ko kanina. Hindi malayong meron na nga tayo dito sa baryo. At about naman sa kalaykay na yan, hindi natin alam. Baka may nagmamay-ari niyan noon na isang pambihirang tao. Hindi lang natin alam kay Apong Maming. Tulad ng ano? Mga albularyo, manunugis, o di kaya mga antingero. Pambihira. Saan mo naman natutunan ng mga yan? Tsaka,
Saan mo ba nakukuha yan? Baka nabasa mo lang sa comics yan eh. Ay nako, ewan ko sa'yo kung ayaw mo maniwala, di wag. Pero wag mo akong pagtawanan ha. Hindi ko sa comics nabasa yan. Sa libro ko nabasa lahat na napulot ko din sa basurahan. At yung mga taong may kakayahan tulad ng mga nabanggit ko ay makapangyarihan, baka kala mo. Alin sa mga yun? Yung kayang pumuksa ng aswang? Ang pagkakaalam ko lahat sila. Pero yung albularyo, may alam lang sila sa pagpapahina. Pero mas magaling pa rin yung manunugis at antingero sa pagpatay ng mga aswang. Grabe, parang astig naman pakinggan yung kwento mo. Astig talaga. Pero alam mo ba na may mga tao din na kayang pumatay ng aswang o tumalo sa 10 batalyon na aswang? Huh? Talaga? Paano? Sabi dun sa libro na nabasa ko, posible lang yon kung napili ka ng isang dating manunugis o antingero na ipagkatiwala ang isang mahalagang bagay na dati nilang ginagamit sa pagkatay sa mga aswang. Huh? Ganun ba yun? Oo, Khalid, maniwala ka. O sige, magkwento ka pa. Nag-e-enjoy ako sa'yo eh. Gusto ko pang magkwento, kaso hindi ko pa tapos basahin eh. Sa kapal kasi ng librong yon, halos hindi ko pa nakakalahati. Ay, ganun ba? Sayang naman. Bigla kasi ako naging interesado sa mga kababalaghan na ganyan. Sige, wag ka mag-alala. Sa susunod, makakatapos din ako ng ilang pahina. Bago tayo umuwi, kikwentuhan kita. Ayos, salamat Sally ah. At least kahit di ako marunong magbasa, nalalaman ko ang lahat dahil sa'yo. Matapos kong sabihin yon, nagulat na lang ako nang marinig ko sa likuran namin si Piolo. Malamig ang boses nito habang tumatawa. Pagtingin ko sa kanya ay bumalik na naman ang takot sa pagkatao ko dahil kitang-kita ko ang mga labi niya na nakangiti pero nakabaligtad. Mangmang ka pala, Khalid eh. Kahit magbasa, hindi mo kaya. Ano bang problema niyo sa hindi marunong magbasa? At least, kahit hindi niya kaya yon, kaya niya naman buhayin ang sarili niya. Hindi tulad ng kilala ko dyan. Pinapalamon lang ng taong tinatawag nilang mangmang. Alam mo, nung nakaraan pa ako timpin-timpi sa'yo ah. Nauubos na talaga ang pasensya ko sa'yo. Teka, tama na yan. Aalis na lang kami, Piolo. Teka lang, Khalid. Hindi pa ako tapos eh. Piolo, paalisin mo na kami, tama na. Manahimik ka! Tatamaan ka sa akin. At ikaw naman, babaeng matabilang dila. Ulitin mo nga yung sinabi mo kanina. Nabingi ka na ba? Nabalutan na ba ng tabayan tenga mo? Sasabihin ko ulit sa'yo. Pero, padadaliin ko na lang. Yung madali mo maiintindihan. Palamunin ka lang. Patay gutom. Dahil sa inis ni Piolo, hindi na siya nakapagtimpi sa kaibigan ko at nagulat na lang ako nang bigla niyang kinwelyuan si Sele at akma na sanang susuntukin. Pero nagulat na lamang ako nang hindi ko sinasadyang mahawakan ng kalaykay. Para bang hindi ko na kontrolado ang sarili kong katawan at bigla na lamang humampas ang kalaykay sa kamay ni Piolo na nakahawak sa kwelyo ni Sele. Napasigaw si Piolo sa ginawa kong yon at nanlaki naman ang mga mata ni Sele. Dahil sa unang pagkakataon ay lumaban ako para sa aming dalawa. Hayop ka! Papatayin kita! Papatayin kita, Khalid! Hindi ako nagbibiro. Isusunod kita sa matandang amoy lupa na yun! Ano ka mo? Anong ibig mo sabihin, Piolo? Hindi sumagot si Piolo. Pero may isang bagay akong nakita sa kanya. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya at ang bunganga niya ay nakabaligtad. Tinignan lang niya ako. Ganun rin si Sele. Tinitigan din niya ang hawak kong kalaykay at pagkatapos noon ay nagulat kami dahil sa kabila ng taba niya ay napakabilis niyang tumakbo. Hala, nakita mo ba yun, Sele? Oo naman. Ang saya ko para sa'yo. Nagawa mong saktan si Piolo, tsaka pinagtanggol mo ko. Ikaw hindi mo lang sinasabi. Pero love na love mo pala ako.
Sira, hindi yun ano. Pambihira ka. Yung itsura niya bago siya umalis. Nakita mo ba? Lumaki yung mga mata niya. Nagbago din ang forma ng bibig niya. Ay, akala ko naman kung ano. Pero wala naman nagbago sa mukha niya. Yung pa rin tulad ng dati. Yung nakakainis na Piolo pa rin naman. Bakit ganun? Bakit hindi tayo pareho ng nakikita? Kahit sigurado naman ako sa mga nakita ko. Baka gutom ka lang. Ang mabuti pa, tara na. Ibenta na natin itong mga kalakal natin. At nang makabili na tayo ng makakain. Sige, mabuti pa nga. Ay nako, akala ko pa naman kaya niya ako pinagtanggol kasi ayaw niya na masaktan ako. Dahil ano? Pero hindi pala. Sele, may sinasabi ka ba? Ah, wala. Sige, bilisan mo na. Alis na tayo. Nang matapos na namin maibenta ang mga dala naming kalakal, agad kaming pumunta noon ni Sele sa plaza. Kahit napakadusing namin at napakabaho, ay wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba. Pagdating namin doon, ay kanya-kanya kami ng pili ng mga bilihin. Kahit nakikita ko sa mga taong nadadaanan namin kung paano kami tawanan. O ano, Sele, nabusog ka ba? Hindi lang busog, kundi busog na busog. Uy, thank you ha. Kahit may pera pa naman ako, sinagot mo pa rin pati pagkain ko. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Ay sus! Pero, nakaka-proud talaga yung ginawa mo kanina ha. Salamat uli. Sa totoo lang, Sele, ayos lang naman sa akin. Nasaktan nila ako eh. Pero kung idadamay ka nila, iba na yun. Parang ibang usapan na yun. Ikaw ah. Lo, ano nangyari sa'yo? Siyempre gagawin ko yun. Kasi magkaibigan nga tayo, di ba? Ayoko masasaktan ka. Ay oo nga pala. Magkaibigan lang. Tsaka Sele, sa totoo lang, ayos lang talaga sa akin na apihin ako, tawanan ako. Wala naman sa akin yun eh. Pero, napapag-isip-isip ko rin na parang tama ka. Hay nako, buti naman at natatauhan ka na. Tama yan. Huwag kang magpapaapi. Kung anong gawin nila sa'yo, gumanti ka. Hindi ka naman nabuhay para bugbugin lang nila. Tama ka. Oras na rin siguro para baguhin lahat ng nakasanayan nila. Hindi ko alam, Sir Blair, kung saan ko noon nakukuha ang lakas ng loob ko para sabihin yun. Dahil mula nang maging akin ang kalaykay ni Apong Maming, parang mas lumakas ang loob ko. Napansin ko rin na luminaw ang paningin ko at mas lalong lumakas ang pandinig ko. At may lakas ako ng loob na kahit kailan ay hindi ko pa naramdaman. Magdidilim na, Sele. Tara na, umuwi na tayo. Oo, mabuti pa nga. Maya-maya lang yan malamig na. At sabay na nga kaming naglakad noon pa uwi. At habang naglalakad kami, unti-unti na ngang nilalamon ng dilim ang araw. Kaya naman, mas binilisan pa namin ang paglalakad. Parang napakakaiba ng kakahuyan ngayon ano? Kinikilabutan ako, Khalid. Bakit? Ano bang meron? Parang may mga mata kasing nakamasid sa atin Parang anumang oras, susugurin tayo at kakainin. Ang tapang mo kina Piolo ha? Pero sa ganyan natatakot ka? Aba, malay ko bang aswang yan? Yung kumag na yun, kaya ko pa yung suntukin Pero yung aswang, aba, ibang usapan yun. Wala akong laban doon. Nandito naman ako Di naman kita pababayaan. Pangako mo yan ha? Oo, kaya wag kang matakot. Paano? Kung sa bahay ka na lang muna. Ha? Bakit naman? Yun nga, natatakot kasi ako, Khalid. May pakiramdam ako na may masamang mangyayari ngayong gabi. Pwede ba yun? Oo naman, pwedeng-pwede. Ayun, tamang-tama. Magpipitas na lang ako ng okra. Mag-aadobo ko para di mo na kailangang umuwi para kumain. Teka, parang may kakaiba sa'yo ngayon Naku, wala ganito naman talaga ako noon pa, di ba?
Hindi ko alam ha. Para kasing nanibago ako. Baka naman kasi lalo akong gumanda. Yun, tama. Parang nitong mga nakaraang araw, parang ang blooming-blooming mo. Pero dati naman, halos siga ka pa nga manamit sa akin eh. Ano ka ba? Siyempre babae pa rin ako, no? Hindi naman palaging ganun. Dapat bigyan ko din ng time yung sarili ko para magpaganda. Oo nga no, tama yan. Pareho nang may mga bagay na nagbago sa atin. Nagngitian na lang kami matapos kong sabihin ang mga bagay na yon. At nang makarating na kami sa bahay niya, agad akong nagkusa na pumulot ng mga tuyong kahoy dahil alam ko na magluluto siya. Ama na yan. Papadilim na. Magsasaing na ako ng mais. Teka, mais yung sinasaing mo? Wala ka bang bigas? Mas okay kasi yung mais, ano ka ba? Mas mabigat sa tiyan, kaya mas mabilis ako nabubusog. Kaya naman pala hindi ka tumataba eh. Ang sexy-sexy mo pa rin. Ayoko naman tumaba, no? Ayos na ako sa katawan ko. Sa bagay, baka hindi bagay sa'yo yung mataba. Tsaka mahihirapan na akong magtrabaho ng mabibigat kapag nanaba ako. Kaya okay na sa akin to. Di ba? Sa bagay, may punto ka. Kita mo naman si Piolo, di ba? Hindi makapagtrabaho dahil sa katabaan niya. Grabe ka, nananahimik yung tao na dadamay sa'yo. Hindi ka makapag-move on ah. Baka naman kasi may gusto ka sa kanya. Ano? Ako may gusto sa kanya? Yak! Big no talaga. Kahit ganito ang itsura ko, may taste ako, no? Hindi ako magkakagusto sa mga katulad niya. Sabi mo eh. Bakit parang hindi ka naniniwala? Naniniwala ako, no? Sabi mo kasi hindi mo siya gusto. Kaya pinaniwalaan ko. Pero yun talaga ang totoo. Sa katunayan nga niyan eh, may gusto akong iba. Napakabuti niya kasing tao. Talaga? Kwentuhan mo naman ako. Wag na. Hindi matatapos sa mga dapat kong gawin kung puro lang tayo daldalan dito. Pabiting ka talaga kahit kailan eh. Magbabanggit ka ng kung anong bagay tapos hindi mo naman tatapusin. Pambihira ka talaga, oo. Tahimik na lang nang umiti ang kaibigan ko nun at nagluto na lang siya habang ako naman ay humiga sa mahabang upuan para umidlip. Madilim-dilim na rin ng mga oras na yon, pero sakto pa lang sana akong pipikit nang bigla kaming makarinig ng sigawan. Nagmumula yon sa mga kabahayan. Teka, ano yun? Bakit parang kinakatay yung bawat pagsigaw? Hindi ko alam. Pareho tayo nandito eh. Paano ko malalaman ang mga nangyayari doon? Ang mabuti pa, isara mo lahat ng bintana. Kinakabahan ako. Baka kung ano nang nangyayari sa baryo eh. Ano ka ba? Ang layo natin sa mga kabahayan, no? Imposible naman na madamay pa tayo dito. Mas mabuti na sigurado tayo kesa naman sa huli tayo magsisi. Sige na, sarado mo na. Hindi ako nakinig sa kaibigan ko. Sa halip ay tumayo ako at akma sanang lalabas. Hoy, teka Khalid, saan ka pupunta? Sisilipin ko lang kung anong meron doon. Pambihira ka, para saan pa? Hindi mo alam kung anong meron doon. Kaya ako nga sisilipin, di ba? Para malaman kung anong meron. Alam mo naman kung ano nangyayari sa baryo ngayon, di ba? May mga natatagpo ang patay. Kaya huwag ka nang matigas ang ulo, Khalid. Mas mabuti na nandito tayo. At ligtas tayo. Ay nako, napakapraning mo naman. Sinisigurado ko lang ang kaligtasan natin. Malay ba natin na baka may aswang pala dun sa pupuntahan mo? Napayuko ako dahil sa mga sinabi ng kaibigan ko. Bumalot na naman sa akin ang takot. At naisip ko na naman ang bawat tawa ng mga taong nagmamaliit sa akin. Pero ayoko naman noon na magtampuan kami ng kaibigan ko. Kaya naman, sinunod ko na lang siya hanggang sa natapos na siya sa pagluluto. Kumain na tayo, Khalid. Tapos magpahinga na para bukas maaga tayong makakaalis at makapagtrabaho. Salamat, Sele. O ano yan? Bakit parang ang tamlay mo naman? Iniisip ko lang kung anong meron sa baryo eh. At bakit nagsisigawan yung mga tao. Alam mo, Khalid, may pinagtataka lang ako sa'yo.
Bakit iniisip mo yung mga taong yun? Wala naman silang ibang ginawa kundi ang pagtawanan ka. Nag-aalala lang naman ako, Sally. Tsaka kahit pinagtatawanan nila ako, kung kaya ko naman silang tulungan, bakit hindi, di ba? Alam mo, Khalid, pakiramdam ko bigla kang tumapang ngayon. Oh, ano namang kunik nun? Kasi noon, kahit magaspang ang pag-uugali ng mga tao sa'yo, wala kang paki sa kanila. Pero bakit pagkatapos mong labanan si Piolo, parang may nag-iba sa'yo? Ganun ba talaga yun? Tumapang ba talaga ako? O sadyang nag-aalala lang ako sa mga tao? Kung ano man yan, siguro hayaan na muna natin. Kumain na lang tayo. Gutom na ako eh. Sige na nga. Basta, aalamin ko na lang bukas kay Kapitan kung bakit nagsisigawan yung mga tao. Nagpatuloy na kami noon sa pagkain at nang matapos kami, nagpahinga lang ako ng konti at humiga na rin sa mahabang upuan habang si Sally naman ay pumasok na sa kwarto niya. Mabilis lumipas ang gabing yun. Nagmadali akong kumuha ng sako ko at binitbit ang kalaykay na galing kay Apong Maming. Sandali lang naman, Khalid. Magilamos na muna tayo. Tulog pa nga ang diwa ko eh. Bakit ba nagmamadali ka? Bilisan mo na lang, magilamos ka na, sige na. Sigurado kasi niyan na nasa tambakan na ng basura si Kapitan. Mag-iikot yun eh. Pagkakataon na natin para matanong sa kanya kung anong nangyari kagabi. Kagabi matapang. Ngayon naman chismoso. Ay nako, ewan ko sa'yo, Khalid. Ang mabuti pa ganito na lang, mauuna na ako dun ha. Baka kasi di ko na maabutan si Kapitan eh. Ano, mauuna ka doon? Hindi ka ba muna magkakape bago mag-umpisang magpulot ng basura? Hindi na, Sally. Busog pa naman ako eh. O sige, diyan ka na ha. Una na ako. Umiling na lang si Sally. Pero hindi ko na yun noon pinansin pa. Mabilis akong naglakad. At nang makarating ako sa tambakan ng basura, ay tama nga ako. Dahil nandoon nga si Kapitan. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Kaya naman, wala na akong sinayang na oras at nilapitan ko na siya. Kapitan, matanong lang po, ano po ba nangyari kagabi? Bakit nagsisigawan po yung mga tao? Sa mga tanong kong yun, ay hindi nakasagot kagad ang kapitan namin. Namumuo din ang mga luha sa mga mata niya. Kaya naman, kinutuban na talaga ako na may masamang nangyari nung gabing nagdaan. Kapitan, ano po nangyari? May nasabi po ba ako? Sinalakay ng mga halimaw ang baryo kagabi, Khalid. Pati ang pamilya ko. Nadamay sa pagpatay. Ha? Teka, Kapitan. Ano pong ibig niyo sabihin? Mahirap bang maintindihan ang sinabi ko? Namatay ang mga kaanak ko dahil sa mga halimaw. At hindi lang yun. Dahil madami rin ang mga namatay sa mga tao sa baryo. Pasensya na po, Kapitan. Hayaan mo na. Hindi naman natin na may babalik. Pero kailangan natin maganda. Dahil alam kong hindi yun ang huling beses na pagsalakay nila. Kapitan, gusto ko pong tumulong. Pagkasabi ko ng bagay na yun, tumahimik ang lahat. Ganon din si Kapitan. At napatingin silang lahat sa akin. Maya-maya lang ay nagtawanan ang mga kasama ni Kapitan at nagsalita pa ang isa sa kanila na wala naman daw akong matutulong dahil wala naman daw akong ibang alam kundi ang magbasura. Seryoso po ako sa sinabi ko. Tutulong po ako sa abot na makakaya ko. Kayong magtawanan, tumahimik kayo. Wala kayong karapatan na maliitin si Khalid dahil lang sa alam nyo na namamasura lang siya. Sige, Khalid, iyo. Tatanggapin ko ang pagkukusa mo sa pagtulong. Salamat po, Kapitan. Asahan niyo pong gagawin ko po ang lahat para makatulong po sa inyo. Hindi ko po kayo bibiguin. Aasahan ko rin yan, Khalid. O siya, sige na. Mauna na kami. Habang naglalakad sila palayo, hindi ko na namalayan na nasa tabi ko na pala si Celestine at narinig niya pala ang lahat ng pinag-usapan namin. Anong ibig mo sabihin tutulong ka? Ay kabayo! Ano ba naman yan, Sally? Ba't pasulpot-sulpot ka bigla? Sagutin mo ang tanong ko. Tutulong ka sa kanila?
Kahit alam mong wala silang bilib sa'yo. Wala akong pakialam dun. Kahit pagtawanan pa nila ako at wala silang tiwala sa akin. Ang mahalaga lang naman sa akin ay ang makatulong. Nakita mo naman 'di ba kung paano kanila pagtawanan? Dapat sa mga taong ganun, hinahayaan na lang. Tulad ng pagpapabaya ko nung maliit ako. Kahit alam ko naman na pwede kong hanapin sila nanay, hindi ko ginawa, ganun ba? Hindi naman sa ganun, Khalid. Halimaw daw ang sumasalakay eh. Anong laban mo sa mga yun? Oh, di lumalabas ngayon na ikaw tong walang tiwala sa kaya kong gawin. Khalid, ano ka ba? Mali naman yung iniisip mo eh. Paano kung mapahamak ka? Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng mga halimaw na yon. Sele, ayokong may mga pamilyang matutulad pa sa akin. Ayokong may maulila ulit. O sige Khalid, kung yan ang gusto mo. Pero sige, paano mo sila lalabanan? Hindi sa lahat ng oras kailangan ko matakot. Alam kong may paraan para matalo sila. Kaya kung kaya ko, gagawin ko. At sa pagkakataong to, hindi ko hahayaang balutin pa ulit ako ng takot. Pero paano nga kung mapahamak ka, Khalid? Paano ako? Ikaw na lang ang pamilyang meron ako. Hindi ako mapapahamak, Celestine. Gagabayan ako ng Diyos, maniwala ka. At alam kong hindi niya ako pababayaan. Tulad nun, nahimala akong nakaligtas sa sunog. Kaya ko to. Kung hindi man, kakayanin ko pa rin para sa mga tao sa baryo. Hindi ko na alam, Khalid. Kung ano ba dapat kong gawin sa'yo, ang tigas ng ulo mo. Ano ba dapat ang gagawin mo sa akin? Wala naman, di ba? Noon gusto mo akong maging matapang at labanan ng takot ko. Eto na yun, Sele. Eto na yun. Pero hindi naman sa ganitong paraan, Khalid. Sobrang mapanganib ng gagawin mo eh. Malay mo bang aswang pala ang mga kalaban nyo? Pues lalabanan ko pa rin sila. Dahil wala silang karapatan para pumatay ng mga inosenteng tao. Tama na nga tong pag-uusap na to, Sele. Maghanap na tayo ng mga kalakal. Hindi na kumibo ang kaibigan ko at tahimik niya na lang na ginawa ang mga dapat niyang gawin, habang ako naman ay hindi mapalagay noon. Dahil kahit sinabi ko na matapang na ako, may bagay sa loob ko na takot ako. At dahil sa mga sinabi ko sa kaibigan ko, ay hindi na niya ako kinausap hanggang sa umabot ang tanghali. Tahimik pa rin siya. Sinubukan ko naman na kausapin siya, pero hindi niya ako pinapansin. Kaya naman, hindi ko na siya pinilit na abalahin pa at nagpasya na akong ibenta na kagad ang mga kalakal na nakuha ko at dumiretso na ako sa plaza para doon bumili ng lutong ulam. Pagdating ko doon ay napakaraming tao. Ang iba ay naririnig ko pang nag-iiyakan. Kaya naman lumapit ako at nakita ko doon ang mga katawan ng mga taong naging biktima ng mga aswang, nakahilera at kinukuha ng mga pamilyang namatayan. At isa na nga doon ang pamilya ni Kapitan. Napakadami pala nilang naging biktima. Grabe sila. Napakademonyo nila. Bakit nila to ginawa? Wala ba silang nararamdaman kahit konting awa? Mga wala ba silang kaluluwa? Ilang sandali lang, narinig ko na rin ang paghagulgol sa iyak ni Kapitan. Nanginginig akong lumapit at bakas sa mukha ko ang awa. Nag-umpisa na ring mamuo ang luha sa mga mata ko at alam kong kahit hindi naging maganda ang pag-uugali nila sa akin, hindi makatarungan ang nangyari sa kanila. Kapitan, nakikiramay po ako. Nang marinig ako noon ni Kapitan, ay lumingon siya sa akin. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod niya at hinawakan ako sa balikat. Khalid, ikaw pala yan. Pasensya ka na kung isa sa mga nasasakupan ko nakikita akong nagkakaganito. Hindi ko lang talaga matanggap ang mga nangyari. Hindi ko kasi akalain sa isang iglap lang ay magiging mag-isa na lamang ako sa buhay. Naiintindihan ko po kayo, Kapitan. Alam ko po ang pakiramdam ng maulila.
Pero kailangan niyo pong lakasan ang loob niyo. Dahil sarili niyo na lang po ang kasama niyo ngayon. Alam mo, Khalid, hindi ko akalaing napakabuti mo pala talaga. Kahit na alam mong naging masama kami sa'yo, pinagtatawanan at inaalipusta ka namin. Pero nandito ka pa rin para makiramay. Alam ko po kasi yung pakiramdam ng mawalan ng pamilya, Kapitan. Masakit pero kailangan pong tanggapin. Kaya dapat po kayo, Kapitan, lakasan niyo din po ang loob niyo. Kailangan magbayad ng mga halimaw na yun. Alam ko, Iyo. At para sa pamilya ko gagawin ko ang lahat para makamit ang hustisya na para sa kanila. At nandito lang po ako, Kapitan. Nandito po ako para tumulong. Gagawin ko po ang lahat. Mapuksa lamang po ang mga anay na sumira ng masasayang pamilya. Salamat, Iyo. Maraming salamat. Nabigla na lang ako noon nang bigla akong yakapin ni Kapitan. Hindi ko inaasahan ang bagay na yon. Kaya naman, bukal din sa loob ko na yakapin siya at ipadama sa kanya na may tao pa rin na nandyan para sa kanya. Naging magaling na ama po kayo ng buong baryo, Kapitan. At naging mabuti po kayo sa lahat ng nasasakupan nyo. At ganun na rin po sa pamilya nyo. Oras na po para kami namang mga kababaryo nyo ang tumulong para sa ustisya ng mga namatayan. Hindi na nakapagsalita pa si Kapitan at tahimik na lang siyang umiyak. At kahit pagod na ako sa pangangalakal, ay tumulong pa rin ako sa pagbubuhat ng mga katawan. Pagkatapos nun, ay nagkaroon ng pagpupulong. Mga mahal kong mga kababaryo, alam kong nagluluksa pa rin kayo. Alam kong masakit sa inyo ang lahat ng nangyari. At nararamdaman ko yun ngayon. Ramdam na ramdam. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na kailangan nating magtulungan para na rin sa kaligtasan natin o ng mga batang hindi nadamay sa pagsalakay ng mga halimaw kagabi. Gusto kong lahat ng mga kababaihan at mga bata ay mailikas sa ligtas na lugar. Ang mga lalaki naman, nasa sa inyo na kung gusto nyo lumaban. Wala itong pilitan. Walang nagsalita sa mga sinabi niyo ni Kapitan dahil ramdam ko ang takot sa mga tao. Kaya naman nagsalita ako para irespeto ang sinabi ni Kapitan. Asahan niyo pong tutulong po ako, Kapitan. Nang marinig ako noon ng mga tao, ay nagtinginan sila. Pero hindi ako nabigo dahil nagsunod-sunod na rin ang mga taong gustong lumaban. Dahil doon, nakita kong lumakas ang loob ni Kapitan. Sa pamamagitan ng pagngiti nito, hindi naman nagtagal, isa sa mga kababaryo namin ang nagtanong kung ano raw klaseng hayop o halimaw ang sumalakay kagabi. Ayon sa pag-iimbestiga namin at ng mga nakakita, hindi sila basta-basta lang mga halimaw. Dahil mga aswang sila. Isang bihirang aswang na hindi gaanong kilala ng mga tao. Dahil gamit lang ang mapagkunwari nilang boses, ay kaya na nilang makapambiktima ng walang nagagawang ingay. Sa madaling salita, gumagaya sila ng mga boses para lapitan sila ng pagkain nila. Dahil sa mga sinabi ni Kapitan, ay nagulat ang mga tao, natakot at nagbulungan. At kahit ako, hindi rin makapaniwala dahil tama nga ang hinala ni Celestine. Kaya nang matapos ang pagpupulong, agad na rin akong sumibat para pumunta sa bahay ni Cele. Sele, pakiusap naman o kausapin mo na ako. May kailangan ka kasing malaman eh. Sele, sige na naman. Ayaw mo nga makinig sa akin, di ba? Kaya anong dahilan para makinig ako sa'yo? Dahil tama ang mga hinala mo. Aswang nga ang mga kalaban natin. Aswang ang mga pumapatay. Sabi ni Kapitan, gumagaya daw sila ng boses at yun ang ginagamit nila para makapambiktima. Dahil sa mga huli kong sinabi, napatigil si Cele at tumingin sa akin. Maya-maya lang ay pumasok siya at sumunod naman ako dahil akala ko ay galit pa rin siya.
Pero kinuha lang pala niya ang libro kung saan niya nababasa ang mga bagay na hindi nagaano pinaniniwalaan ng mga tao. Sele, hindi naman pwedeng pabayaan ko lang sila. Kailangan ng baryo ng proteksyon. Kailangan natin labanan ng mga halimaw na yun para tumigil sila sa pagpatay. Tumahimik ka nga muna, Khalid. Hindi ako makapag-concentrate dito eh. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Ang sabi mo, di ba, gumagaya ng boses yung mga aswang? Oo, bakit? May nabasa ko rito noong nakaraan. Bihirang aswang lang sila. Pero mababagsik. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sa madaling salita, hindi sila basta-basta mapapatay ng ordinaryong sandata lang. Maya-maya lang ay napatigil si Sele sa pagpalipat-lipat ng pahina at tumingin sa akin. Bakit, Sele? Anong meron? Ito na yun. Ito na yun, Khalid. Ang aswang na tinutukoy ni Kapitana ay taugan. Kaya nilang gumaya ng boses ng kahit na sino. Bata man o matanda. At kahit patay na tao pa. May mahahaba silang braso. At ang braso nila ang ginagamit nila para durugin ang buto ng biktima. Yun lang ba? Wala bang nakalagay dyan kung anong pwedeng ipanlaban sa kanila? Pasensya na, Khalid. Wala eh. Nabubura na kasi yung mga sulat. Pero may nakalagay ditong palaisipan. Ang sabi, tatag ng kalooban, tapang ng puso. Ano namang ibig sabihin nun? Hindi ko alam eh. Pero pag-iisipan ko yan. Sele, hindi ka na ba galit? Hindi na. Pero sa isang kondisyon. Ano na namang kondisyon? Sabihin mo na. Sasama ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sige, yun lang naman pala eh. Ay, ano ka mo? Hindi. Hindi pa pwede. Hindi ko papayagan yan. Sabi ni Kapitan, ang mga babae daw kailangan lumikas at ang mga lalaki lang daw ang dapat na makipaglaban. Ayoko. Sasama ako. Hindi lang naman mga lalaki yung may kakayahan lumaban ah. Kung kaya nyo, kaya din namin mga babae. Pero Sele, hindi sa ganito. Mapanganib to eh, mga aswang yun eh. Kung ikaw nga eh, ayaw mo magpabawal. Ganun din ako. Buo na ang desisyon ko. Sasama ako sa ayaw at sa gusto mo. Sele naman. Diyos ko naman oh. Ibang usapan to, Sele. Ikaw na mismo ang nakabasa kung anong klaseng halimaw ang haharapin natin. Eh ano naman ngayon? Kung kaya mo, kaya ko rin. Period. Napahawak na lang ako sa ulo ko dahil hindi ko inaasahan ang pagbaligtad ng sitwasyon. Dahil kung nung una ay ako ang ayaw payagan ni Sele, ngayon ako naman itong hindi siya mabawalan. Nang matapos ang usaping yun ay bumalik na ako sa baryo kasama si Sele. Dediretso kami sa bahay ni Kapitan. Pero nadaanan namin ang anak ni Apong Maming at hindi ko napigilan ang sarili kong tawagin ito para tanungin ang tungkol sa kalaykay at medalyon. Sandali lang po. Gusto ko lang po malinawan tungkol po doon sa kalaykay. Ano po bang meron doon? Bakit niyo po binigay sa akin yun? Tinignan ako ng anak ni Apong Maming. Napansin ko sa mga mata niya ang halo-halong emosyon. Hanggang sa nabalot sa amin ang katahimikan na binasag lang ni Sele. Tao po, magtititigan na lang ba kayo? Dahil doon ay nabalik ako sa katauhan ko at inaasahang magsasalita na ang anak ni Apong Maming. Pero nagulat ako nang hawakan niya ako sa braso at doon parang may mga bagay akong nakita sa isip ko na hindi ko maintindihan. At nang bitiwan niya ako, para ba akong pagod na pagod dahil bigla na lang akong hiningal at umalis na rin ang taong nasa harap namin. Hindi ko pa rin nakukuha ang sagot na gusto kong marinig. Hoy, okay ka lang ba, Khalid? Oo. Ayos lang ako. Eh bakit parang tulala ka? Kakaiba kasi sa pakiramdam nung bigla niya akong hinawakan. Bakit? Ano ba nangyari? Nung hinawakan niya ako sa braso ko,
may mga bagay na pumasok sa isip ko. Pero hindi ko pa rin naintindihan na maayos eh. Pero yung kalaykay tsaka yung medalyon, pakiramdam ko, makakatulong yun sa laban. Diyos ko, ewan ko sa'yo. Ano namang magagawa ng makalawang nakalaykay na yun at ng medalyon? Baka tumalbog lang yun sa balat ng aswang eh. Hindi ko alam ha. Pero yun ang sinasabi ng pakiramdam ko eh. Para bang ibinigay talaga yun ni Apong Maming para makatulong. Pero nasan ba yung kalaykay mo? Naiwan ko sa bahay mo eh. Ganito Sele, mauna ka na sa bahay ni Kapitan ha. Sabihin mong dapat nang makali ka sa mga tao. At ako naman, babalik ako sa bahay mo. Kukunin ko lang yung kalaykay. O sige. Magkita na lang tayo sa bahay ni Kapitan. Mag-iingat ka. Pagkatapos nun ay mabilis akong naglakad pabalik sa bahay ni Sele. Pagdating ko doon, agad kong kinuha ang kalaykay. At dahil palubog na rin ang araw nun, ay naglakad na ako papunta sa bahay ni Kapitana. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakalayo sa bahay ni Sele, ay tinambangan na ako ng grupo ni na Piolo. Khalid. Akala mo yata palalampasin ko yung ginawa mo sa akin noong nakaraan. Piolo naman, may gulo pa sa baryo natin. Pwede bang iisang tabi mo muna yung galit mo sa akin at tumulong ka na lang para naman magkaroon ka ng silbi sa baryo? Nagpapatawa ka ba? Masaya nga yun eh. Nagkakagulo na sa baryo, tapos papatayin pa kita. Eh di mas lalong masaya. Kung akala mo'y natatakot pa ako sa'yo, pati dyan sa mga buntot mong palaging nakasunod sa'yo, nagkakamali ka. Aba, tumatapang ka na pala ngayon ah. Hindi na ako magtataka. Hawak mo ng mahiwagang kalaykay ni Apong Maming eh, na dating mahusay, na antingero at manunugis ng mga aswang. Ano? Antingero? Manunugis? Anong ibig mo sabihin? Talagang wala ka palang alam ano? Akala siguro ng matandang antingero na yun na kapag ipinamana niya sa iba ang kalaykay niya, ay matatalo niya na kami. Doon siya nagkakamali. Dahil sa isang inutil niya, ipinamana ang kalaykay. Pwede ba, Piolo? Diretsahin mo na lang ako. O sige, sasabihin ko na sa'yo. Total mamamatay ka na rin naman eh. Ang matandang yon, alam niyang mga aswang kami. At dahil matanda na siya, hindi niya na kami kayang labanan. Kaya namatay siya nang dahil sa pagod. Teka, aswang ka? Oo, Khalid. Aswang kami. At kami din ang dahilan ng pagkamatay ng dating antingero na si Apong Maming. Hayop ka. Pinagmamalaki mo pa na kayo ang dahilan ng pagkamatay niya. Halimaw ka. Halimaw! Halimaw na akong halimaw. Pero wala naman kayong magagawa eh. Dahil kahit antingero ka na sa pamamagitan ng medalyon mo at ng kalaykay, at may kapangyarihan ka na para mapatay kami, ay hindi nyo pa rin kami kakayanin. Lalo na ang pinuno namin. Kaya ngayon pa lang ay lumuhod ka na at magbakaawa. At baka maawa pa ako kahit konti at hindi kita patayin. Demonyo ka, Piolo. Hindi ka karapat-dapat luran. At mas lalong hindi ako luluhod sa nilalang na mas mababa pa kesa sa mga tao. Dahil sa Diyos lang ako luluhod. Kung ganun, ay pasensyahan tayo. Dahil ang mga tulad mong inutil ay kinakain ko lang. Eh di kung ganun, bubusugin kita sa bugbog. Nabigla na lang ako nang mag-umpisang tumunog ang mga damit nila na parabang napupunit. Hanggang sa nag-iba ang anyo nila. Humaba ang mga braso, maiitim na mga mata at ang mga bibig na nakabaligtad, habang ang mga kuko naman nila ay tumulis. Pinaikutan nila ako
at rinig na rinig ko ang pagtawa nila habang ang mga mukha nila ay hindi nagbabago ang anyo. Pagsisisihan mo na kinalaban mo ang isang tulad ko, Khalid. Hindi ako magsisisi dahil alam kong tama ang ginagawa ko. Hindi nga nagtagal ang usapang yon at isa-isa silang sumugod. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa kalaykay at nagulat na lang ako nang biglang magliwanag yon at parang wala ulit akong kontrol sa sarili ko at kusa na lang na gumagalaw ang katawan ko. Hindi nagtagal ay naubos ko ang mga kasama ni Piolo at kami na lang dalawa ang naiwang magkaharap. Kung akala mo ay susuko ako, nagkakamali ka, Piolo. Ngayon pa na isa na akong antingero. Dahil sawa na akong manahimik, lalaban ako kung kailangan. Akala mo siguro, porque antingero ka na, ay matatalo mo ko. Dahil lang sa natalo mo, ang mga walang kwenta kong alalay. Diyan ka nagkakamali. Ako naman ngayon. Sa mga oras na yon, biglang lumukso ng napakataas ang aswang na si Piolo hanggang sa naabot niya ako. Dahil doon natumba ko at nabitiwan ko ang mahiwagang kalaykay na ginagamit ko sa pakikipaglaban bilang isang antingero. Lumapit ulit si Piolo at sinipa ako ng paulit-ulit sa sikmura hanggang sa sumuka na ako ng dugo. Hindi na ako noon makagalaw at pinilit ko na lang na tumingala at tinignan ang halimaw na nasa harapan ko. Pero para akong naging bato nang bigla kong makita sa likuran ni Piolo ang pumanaw na si Apo Maming. Nakatingin lang ito sa akin at ngumiti. At hindi ko na namalayan at bigla kong nawakan ang paa na ginagamit ni Piolo sa pagsipa sa akin. Tama na ang pananakit mo, Piolo. Kailangan maramdaman mo rin ang nararamdaman ng mga tao ngayon. Habang hawak ko ang isang paa ni Piolo ay bigla akong tumayo. Kaya naman nawalan siya ng balanse at natumba sa lupa. Dahil doon, nagkaroon ako ng pagkakataon para makuha ulit ang aking mahiwagang kalaykay. At dali-dali ko yung hinampas sa ulo ni Piolo. Ano? Nararamdaman mo na ba ngayon ang sakit? Kulang pa yan sa ginawa niyo sa mga taong pinatay niyo. Kung akala mo ay matatapos na ang lahat pag napatay mo ako, nagkakamali ka, antingero. Dahil uubusin kayo ng pinuno namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko ng mga oras na yon at diretso ko nang hinataw ng kalaykay si Piolo at bumaon yun sa liig niya. Habang ang itim na likido na nanggagaling sa liig niya ay tumalsik sa mukha ko at nang masiguro kong patay na siya ay napangiti ako at napaluhod sa lupa hanggang sa nawalan na ako ng malay at nang magising ako ay nasa bahay na ako ni Kapitan. Diyos ko, salamat. Gising ka na rin sa wakas. Sili? Huwag ka munang kumilos. May bali yung buto mo sa likod. Napahilot ka na ni Kapitan, pero sa palagay ko, hindi tamang tatayo ka kagad. Tama si Celestine iyo. Magpahinga ka muna. Ano ba kasing nangyari? Bakit may dumi ka sa katawan tapos ang lansa pa? Buti na lang pala nagpasya akong umuwi. Kung hindi, baka namatay ka na doon. Si Piolo, Sele. Si Piolo, aswang siya. Alam namin yun, kasi nung nakita ka namin, katabi mo ang katawan niya. Dahil siguro gabi nun, kaya hindi siya bumalik sa pagiging anyong tao niya. Pero ang mukha niya kalahating tao at kalahating aswang. Kaya, nakumpirma namin na si Piolo yun. Ang mga tulad niya rin ang dahilan ng pagkamatay ni Apong Maming. Kung ganun, tama lang talaga ang hinala natin noon pa. Pero hindi pa tapos ang laban. Kasi may pinuno daw sila.
At sigurado akong madami pa ang mga tulad niya. Kung ganun iyo, kailangan na maganda ng mga tao. Hindi, Kapitan. Hindi nasasama ang mga tao sa labang yun. Nakita ko ang kayang gawin ng mga aswang na tawgan. Hindi sila kayang patayin ng mga pangkaraniwang sandata lang. Pero kung hindi lalaban ng mga tao, hindi na magiging ligtas ang baryong ito. Kaya napag-isip-isip ko po. Ako na lang po ang lalaban sa kanila. Ano bang pinagsasasabi mo, Khalid? Nahihibang ka na ba? Kung yung grupo nga ni na Piolo ay nagawa kang puruhan, paano pa kaya yung pinuno nila? Sigurado akong mas malakas yun. Kung yun lang ang paraan para mas maraming mailigtas sa tao, mas gugustuhin ko ng isakripisyo ang buhay ko. Alam mo, Khalid, para kang sira. Kung lalaban ka, sasama ako. Lalaban din ako. At hindi mo ako mapipigilan. Nagulat ako dahil biglang tumaas ang boses ni Sele at lumabas siya ng silid at padabog na isinara ang pinto. Teka, Sele! Teka! Pero kasi mapanganib eh! Hayaan mo na muna siya, Khalid. Nag-aalala lang sa'yo ang kaibigan mo. Lalo na't 2 araw kang hindi gumigising. Natural yun sa kanya. Pero hindi niyo po naiintindihan, Kapitan eh. Oo, nagpapasalamat ako kasi inaalala niya ako. Pero kung ipipilit niya ang gusto niya na sumama sa pakikipaglaban sa mga aswang, para siyang kuneho na pumasok sa lungga ng mga leon. Hayaan mo, Iyo, kakausapin ko siya. Pero sigurado ka bang lalabanan mo ng mag-isa ang mga aswang na yon? Opo, Kapitan. Desidido po akong burahin sila sa mundo. At ang mga demonyong tulad nila ay hindi pwedeng maghari-harian dito. Pero sa'yo na mismo nang galing na malalakas sila. Nag-aalala ko na baka pati ikaw ay mapahamak. Mas makakabuti siguro kung may kasama ka at may mga tutulong sa'yo. Kapitan, laban ko po to. At sana maintindihan niyo po yun. Masaya kung may matapang na tao ang gustong ipagtanggol ang baryo dahil sa mga halimaw. Pero, paano mo gagawing lumaban kung nasa ganyang kang kalagayan? Kapitan, dahil isa na po akong antingero at nasa akin na po ang maywagang kalaykay at medalyon ni Apong Maming at naiintindihan ko na po kung bakit ibinigay po to sa akin. Dahil may tiwala po sa akin si Apong Maming. Naniniwala siya sa mga kakayahan ko. Teka, ano bang kalaykay at medalyon? Yung ba yung nakasaksak sa leeg ni Piolo? Yung makalawang na bagay na yun? Yung ba yun? Opo, Kapitan. Hindi ko po alam kung kilala niyo po si Apong Maming. Pero ang sabi po sa akin ni Piolo bago kami maglaban, si Apong Maming daw po ay isang antingero noon at manunugis ng aswang. Ang matandang yun. Siya pala ang magiting na antingero at manunugis noon na iniligtas ako sa kamay ng mga aswang. Kapitan? Hindi ko alam na siya pala si Maming dahil nakatakip ang mukha niya noon. Tama ka, Iyo. Antingero at manunugis nga ng mga aswang ang dating may-ari ng mahiwagang kalaykay na yon at ng iyong medalyon. Ibig niyo pong sabihin, dati na pong may aswang sa baryo, ganun po ba, Kapitan? Oo, Khalid. Binata pa lang ako noon. At ganun din si Maming. Nang biglang magsulputan ng mga aswang. Tapos nagkaroon kami ng biglang tagapagligtas. Pero hindi siya nagpakilala sa amin. At isa rin ako sa mga maswerteng taong nailigtas niya. O Diyos ko, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Isa siyang bayani ng baryo. Isang magiting na antingero at manunugis ng mga aswang. Natulala ako nang makita kong namumuo na naman ang luha sa mga mata ni Kapitan. Ewan ko ba kung bakit ganun na lamang kababa ang luha ko. Doon ko na napagtanto na hindi talaga istrikto si Kapitan dahil meron siyang malambot na puso na inaalala lahat
ng kabutihan na ibinibigay sa kanya. Hayaan niyo po, Kapitan. Mapapasatin din po ang ustisya na kailangan natin lahat. Kung ganon iyo, tulad ng tiwala na ibinigay namin sa dating magaling na antingero at manunugis, mananalig ako sa iyo at magtitiwala. Alam kong hindi mo bibiguin ang mga tao dito. Nasa iyo na ang kaligtasan naming lahat. Binatang antingero. Niyakap ko si Kapitana at ganun din ang ginawa niya sa akin noon. Madilim na rin ng mga oras na yon, kaya napagpasyahan ni Kapitan na magluto na. Pero bago pa man siya pumasok sa kusina, isang tanod ang sugatang pumasok sa bahay niya. Nagulat kami at agad siyang tinanong. Ayon sa kanya, ang mga nililikas daw na tao ay naharang ng mga aswang at kinuha sila. Kasama na doon ang ilang mga tao na tumutulong sa paglikas. Kasama daw doon ang kaibigan kong si Sele. Napatayo ako at biglang tumingin kay Kapitana. Alam kong iniisip mo iyo. Magunos dili ka. Hindi mo sila matatalo sa padalos-dalos na desisyon. Hindi po, Kapitana. Kaibigan ko na po ang pinag-uusapan dito. Susundan ko po sila. Pero hindi mo alam kung saan sila pupunta. Matalino po si Sele, Kapitana. Kung nadakip man siya ng mga aswang, sigurado po ako na may gagawin siya para madali ko po siyang mahanap. Sasama ako sa iyo, iyo. Hindi na po, Kapitana. Tulad po ng sinabi ko, laban ko to. At ang gagawin niyo lang po ay tulungan ng mga sugatan. Magtiwala po kayo sa akin, Kapitan. Gagawin ko po ang lahat. Mailigtas lang sila. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Kapitana. Pinuha ko ang kalaykay ko at dinama ko rin ang aking mahiwagang medalyon at pumasok na ako sa kakauyan. At tama nga ang hinala ko na may gagawin si Sele para mahanap sila dahil sa bawat dadaanan ko ay may mga punit na pahina ng libro at yun ang sinundan ko hanggang sa nakarating ako sa isang malaking kuweba at doon ay pumasok ako. Tumambad sa akin ang napakadilim na paligid. Naglakad pa ako ng kaunti at maya-maya lang ay nakarinig na ako ng mga sigawan. Sinundan ko ang ingay at doon ko nakita ang mas malaking aswang na tawgan. Mag-isip ka, Khalid. Mag-isip ka. Paano mo sila tutulungan? Napatigil ako noon sa pagkausap sa sarili ko nang bigla kong marinig na nagsalita ang malaking tawgan. Napatingin ako sa kinatatayuan niya hanggang sa bigla na lang nag-anyong tao ulit ito. Doon ko siya namukaan. Siya yung lalaki na pumasok sa akin ng sigarilyo. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino sa inyo ang kaibigan ng binatang pumatay sa pinakamagaling kong tauhan? Magsalita kayo! Walang nagsalita sa mga taong biyag ng mga aswang. Hanggang sa maya-maya lang ay humila siya ng isa sa mga batang naroroon at nag-umpisa nang nagsigawan ang mga tao dahil itinutok na ng aswang ang matatalim niyang kuko sa leeg ng bata. Magbibilang ako ng 10. Kapag hindi pa rin lumabas ang kaibigan ng pesting binatang yun, papatayin ko ang batang ito. 1, 2, 3. Akma na sanang tatayo si Sele ng mga oras na yon, pero naunahan ko siya. Lumabas ako sa dilim at humarap sa pinuno ng mga aswang na tawgan. Itigil mo yan! Hindi ka ba naaawa sa bata? Bakit pati sila dinadamay mo? Nagpakita na rin ang ipis na sagabal sa mga plano ko. Ano ba talaga kailangan mong demonyo ka? Bakit mo kailangan manakit at pumatay? Wala lang. Gusto ko lang naman palabasin ang taong nagmana sa kalaykay at medalyon ng dati kong mortal na kaaway.
At ikaw pala yun, binata. Ikaw na pala ang magiting na antingero ngayon. Ano ba talaga ang kailangan mo? Demonyo ka! Huwag ka namang magmadali. Isa lang naman ang kailangan ko. Pero bago yon, magkwentuhan muna tayong dalawa. Wala akong oras na makipagkwentuhan sa mga kagaya mo. Ang mabuti pa, pakawalan mo na ang lahat ng mga tao dito. Di ba? Ako naman talaga ang kailangan mo. Yun lang ba ang hiling mo? Walang problema. Tutal naman huling pagkakataon mo na rin naman para makahiling. Kaya sige, pagbibigyan kita, binatang antingero. Mga anak ng dilim, sige, pakawalan lahat ng mga biyag. Nang marinig kong sabihin niya yon, ay napalingon ako sa pwesto ni Sele. Nakatingin din siya sa akin at umiiling. Pero ninitian ko lang siya at tumingin na uli sa halimaw na nasa harapan ko. Kung ganon, ikaw palang sinasabi ng matandang yon na papatay sa akin, na itinakdaraw na magiging isang mahusay at magiting na antingero. Kahit pala isa siyang biyasang manunugi sa tantingero, ay may katangahan din pala siya. Sa tingin ba niya, ay matatalo lang ako ng tulad mong patpatin? Patpatin man ako sa paningin mo, pero may maibubuga ako. Diablong ungas! Abat, matapang kang bata ka. Huwag ka nang maraming satsat. Maglaban na tayong dalawa. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin ang bakbakan. Nang mga oras na yon, ay hinigpitan ko na ang pagkakahawak sa kalaykay ko. At nagdasal ako sa medalyon ko. At ilang saglit lang, ay isa-isa na ring sumugod ang mga aswang na tawgan. At ilan sa kanila ay nasugatan ako. At habang nakikipaglaban ako sa mga alagad niya, napapansin ko na bawat aswang na napapatay ko ay nagiging dahilan ng pag-ilaw ng kalaykay ko at medalyon ko. Unti-unti yun na lumiliwanag. Ilang sandali pa ang lumipas at ilan sa mga alagad ng pinuno ng aswang ay natakot ng sumugod dahil walang nagiging laban ang mga napapatay kong aswang. Dahil doon, habol hininga akong tumingin sa pinuno nila at ngumisi lang ito sa akin. Tignan mo nga naman malakas ka pala dahil hindi ka pa rin nila napapatumba. Labanan mo ako. Puro kasatsat. Huwag kang magtago sa likod ng mga alagad mo, duwag. Tapusin na natin to. Huwag ka nga magmadali, sabi. Bakit ba masyado mo ako binabadali? Gusto mo na ba kagad na mamatay? Nandito na ako. Ano pa bang hinihintay mo? Hindi ako natatakot mamatay. Dahil alam kong marangal ang magiging kamatayan ko. Dahil ipinaglaban ko ang baryo kung saan ako pinanganak at lumaki. Bayani! Bayani! Kahanga-hanga! May nalalaman ka pang paganyan-ganyan ang tingero. Kung ganon, hindi ko na ipagdadabot sa iyo yun. Dahil sa mga oras na ito, ay mamamatay ka na! Nagbago siya ng anyo at mabilis na umatake sa akin. Hindi ko inaakalang napakalakas niya. Dahil sa isang hampas niya lang, ay tumilapon talaga ako. Pero pinilit ko pa ring tumayo at tumingin sa mga mata niya. At sa mga oras na yon, ay ako naman ang mabilis na sumugod. Nahataw ko siya at nagkasugat siya sa tagiliran. Pero dahil sa ginawa kong yon, ay nagalit talaga siya ng gusto. Anak ng pato ka! Ang sugat na ginawa mo ay kapalit ng buhay mo! Tumulis palalo ang mga kuko niya. Nagmistula na yung parabang tare ng manok.
at pilit niya akong inaabot. Umiiwas lang ako sa mga pag-atake niya at nagawa ko pa nga siyang masugatan. Ngunit dahil doon, nawalan ako ng depensa at nagawa niyang maisaksak ang napakatalas niyang kuko sa may balikat ko. Akala ko pa naman ay malakas ka, Antingero. Ngunit, sobrang dali mo naman palang talunin. Dahil sa sakit na nararamdaman ko, ay hindi ko na nagawang magsalita pa. Dahil habang nakatusok ang mga kuko niya sa balikat ko, ay iniangat pa niya ako. Dahilan ng pagsigaw ko dahil sa labis na sakit. At akma niya na sanang isasaksak sa akin ang isa pang kamay niya na may matutulis na kuko. Pero bigla siyang napatigil dahil si Selly pala ay hindi umalis. Umiiyak siya at may hawak na malaking kahoy na ipinalo niya sa likod ng aswang. Selly! Selly, umalis ka na! Pagkasabi ko nun, nabitiwan ni Selly ang hawak niyang kahoy at hindi pa man siya nakakagalaw sa kinatatayuan niya, ay hinawakan na siya sa leeg ng aswang at malakas na ibinalibag. Napasigaw ako sa labis na pag-aalala para sa kaibigan ko. Dahil nang gumulong siya sa lupa, ay hindi na siya gumagalaw. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon dahil nakaangat pa rin ako sa lupa habang nakatusok sa akin ang kuko ng aswang. Pero hindi ko alam, bigla na lamang kusang gumalaw ang mga kamay ko. Nag-init din ang buong katawan ko, kasabay ng pagliwanag ng medalyon. Bigla kong naihampas ng malakas sa aswang ang kalaykay ko at tumama yun sa kanyang sintido. 2 beses ko yung ginawa at pinagdiinan ko talaga hanggang sa pareho na kaming tumumba sa lupa. Tumayo ako sa harap ng aswang. Saka ko isinaksak ang kalaykay sa kanyang dibdib at pinagdiinan ko pa yun ng gusto. Hinugot ko ang kalaykay at sa isang malakas na buwelo ay ipinalo ko yun ng ubod lakas sa kanyang bungo. Pagkatapos nun, unti-unting bumagal ang paghinga ng aswang. Hanggang maya-maya pa ay hindi na ito gumagalaw. Saktan mo na ako. Bugbugin mo ko, tatanggapin ko. Pero wag na wag mong ipapakita sa akin ang pananakit mo kay Selly. Dahil hindi ko matatanggap yun. Tumayo ako pagkatapos kong sabihin yon at nakita kong bigla na lamang nawala ang mga alagad ng pinunong aswang na tawgan. Nakita ko rin kung paanong mangisay ang aswang na yon hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. At kahit nahihirapan, ay pilit akong lumapit sa nakatumbang si Selly. Nang hawakan ko siya, ay unti-unti siyang nagkamalay. At hanggang sa ako naman ang nawalan ng malay. At nagising na lang ako sa bahay ni Kapitan. Nakabenda ang buong katawan at uupo sana ako nang bigla akong yakapin ni Selly habang siya ay umiiyak. Oh, ano yan? Ano nangyari sa'yo? Baliw ka! Alam mo ba yun? Masyado mo akong pinag-alala eh. Bakit mo ginawa yun? Ang alin ba? Paalin-alin ka pa dyan. Dahil sa ginawa mo, munti ka na maging kwento. Ewan ko sa'yo. Pero tapos naman na, di ba? Maayos na ang lahat. Balik na tayo sa dati. Wala nang mga aswang. Wala na nga sila. Pero muntik ka na rin mawala. Paano ako pag nangyari yon? Sige nga. Buhay pa naman ako eh. Salamat sa Diyos at sa'yo rin. Dahil sa'yo, lumaban ako. Tama na muna yan. Pasensya na at aabalain ko muna kayong dalawa. Gusto ko magpasalamat sa iyo, Iyo. Dahil hindi mo kami binigo. Malaya na ang baryo. At dahil doon, nandito ang buong baryo para magpasalamat silang lahat sa iyo. Sa bayani na nagligtas
ng ating buong baryo na isang magiting na antingero at manunugis ng aswang. Napangiti ako nang isa-isang pumasok ang mga kababaryo ko. Kanya-kanya sila nandala ng prutas at maiinom. Maliban doon, naramdaman ko rin ang totoong pagmamahal na dati ko lang pinapangarap. Magmula rin ng araw na yon ay wala ng aswang na gumulo pa sa baryo namin. Hindi na rin kami nangangalakal ni Sele dahil binigyan kami ni Kapitan ng negosyo. Nagtitinda na kami ng mga kakanin at sa kasalukuyan, ang dati kong kaibigan ay misis ko na rin. Akalain niyo yon. Hindi ko inaasahan na kami pala talaga ang itinadhana sa isa't isa. May 2 kaming anak na pareho nang nag-aaral ngayon. Masaya na rin kaming namumuhay dahil mula noon, hindi na kami ulit nakaranas ng panggugulo na dulot ng mga halimaw. Habang ang mahiwagang kalaykay naman at medalyon ay nasa akin pa rin at iniingatan ko pa rin para kung sakaling kailanganin ko ulit ay nakahanda ako para maging isang magiting na antingero at manunugis ng mga aswang. Yun lamang po, Sir Blair. Maraming salamat dahil isa ang kwento ko sa mga napili at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa mundong patuloy na umiikot, paalala sa atin na ang kapangyarihan at katayuan ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang apihin ang kapwa. Ang tunay na lakas ay nasusukat hindi sa kung gaano natin kayang yurakan ng iba, kundi sa kung paano natin sila iangat kasabay ng ating pag-angat. Sapagkat nasusulat sa Galatia 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napaglalalangan, sapagkat kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanin. Kaya sa halip na magtanim ng pang-aabuso, maghasik tayo ng kabutihan, paggalang at malasakit. At sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng ating narating, kundi sa dami ng taong hindi natin tinapakan, kundi ating tinulungan, sapagkat ang puso na marunong magmahal at umunawa ang siyang tunay na itinataas ng ating Panginoong Diyos at kailanman ay hinding-hindi ibabagsak. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.